Hello guys, kumusta? Dito tayo para pag-usapan yung pinaka-latest na movie ng MCU or ng Marvel Cinematic Universe na The Marvels. Luckily, napanood ko siya last Saturday pa. And ngayon, napag-isipan ko gumawa ng video para mag-react doon. No? Ito yung 33rd film ng MCU. Marami na silang up and downs recently sa mga ginagawa nila, hindi lang sa movies, pati na rin sa TV series. So, itong The Marvels, specifically, ito na yung pag-usapan natin ngayon, para sa akin, hindi siya yung pinaka the best movie ng MCU at hindi rin siya yung pinaka worst. Para sa akin, nagustuhan ko ang movie na to. So, yun yung pinaka point ko dito. Hindi siya yung best, hindi rin siya yung worst. So, pero may mga minor issues din naman ako, no? Pero hindi naman ganun kalaki. Pero kumbaga para sa akin, may improve pa yung movie na to. Okay siya, hindi siya yung best, hindi rin siya yung worst, pero meron pa sana silang magagawang mas maganda. Ang pinakauna, gusto ko yung chemistry ng mga bida, yung tatlong leads natin, si Monica Rambeau, si Kamala Khan, and of course, si Captain Marvel. So, ayun, pero ang pinaka nag-standout talaga dito si Miss Marvels. Yun sa comedy, sa action, sa power set niya, sa move set. And syempre napanood din natin, actually lahat naman sila may background. Si Miss Marvel may sariling series sa Disney Plus, si Monica Rambeau, meron na rin siyang backstory sa WandaVision series, and si Captain Marvel may lumabas na rin siya sa ibang mga pelikula. So, standout sa akin si Miss Marvel. Monica Rambeau, okay din kasi meron siyang mga super heroic scene, heroic moment sa movie na to. And alam natin yung background niya. Medyo dun lang ako kinulang, mamaya pag-usapan. Captain Marvel, for me, much better ito sa una niyang movie. Diba? Yung una niyang movie hindi ko masyadong nagustuhan, pero hindi rin naman bad movie, no. Syempre nung panahon na yon is bago mangyari yung Endgame, and after in between siya ng Infinity War and Endgame lumabas yung movie niya. So ang taas ng expectation natin noon, and then ayun naman kasi yung problema sa mga fans ngayon usually, pero yung masyado mataas yung expectation, pero karapatan naman natin yung bilang consumer talaga, di ba? Syempre naglalabas tayo ng pera, pamanood ng sine or pang subscribe sa Disney Plus, and deserve natin yung magandang quality ng pelikula or ng series. Nito nga recently hindi nagiging maganda yung result ng mga product ng Disney Plus or ng Marvel. Isang nagustuhan ko yung pacing. Actually, pacing as ang bilis ng mga nangyayari. Advantage siya and disadvantage din siya kasi may mga moment na parang nirarush, lalo na yung moment ni Monica Rambeau and ni Captain Marvel, yung 'di ba, kung mapapanood nyo kung bakit hindi bumalik ang akala ni Monica Rambeau is hindi bumalik si Captain Marvel para sa mother niya, si Maria Rambeau. So bago namatay, so yun yung backstory, yung drama nila ba. Sana nagkaroon muna sila ng pause and then tinalakay nila, mas nagkaroon ng konting drama lang, di ba? Time nito, dahil nga mabilis din yung pacing, and isa siya sa mga shortest movie ng MCU, umabot lang siya ng 1 hour and 45 minutes. So, ganun na siya kabilis. Yung plot, simple lang, spoiler pa rin to, and then, yung plot is, si Captain Marvel, winasak niya, isa Kree planet, nagiganti siya, nag-revenge siya, then, sinira niya yung Supreme Intelligence, and nagkaroon ng imbalance sa planet na yon. So nagkaroon ng leader ang Kree, at kailangan niya, obligasyon niyang tulungan yung nasasakupan niya. Nagkaroon ng civil war, kailangan niyang bigyan ng hangin, ng tubig, and of course yung sunlight kukunin niya sa ibang planet. So para magawa yon, kinailangan niyang gamitin yung power ng bangle o ng magic bangle, na which is dalawa yon, yung isa na kay Captain Marvel kay Miss Marvel na, and then yung isa nakuha niya, and then gumawa siya ng mga, ito yung ginamit niyang power para
makapaggawa ng mga jump points, na instant jump points sa mga planet kung saan niya kukunin yung atmosphere, yung air, water, and then yung sun. Yung sun is kukunin niya dapat sa Earth. So ayun yung naging premise ng movie, and dahil doon sa ginawa niyang jump points, sa ginawa niyang jump points, nagkaroon ng connected din yung power na yon sa bangle ni Captain Marvel, ni Miss Marvel, at nagkaroon ng effect. Yun yung switching nilang tatlo. So isa yun sa pinakamagandang mga eksena sa palabas na to, no? And balikan natin yung pagkasira ni Supreme Intelligence. Tinawag na Annihilator si Captain Marvel. So nagkaroon siya ng guilt dahil nga sa pagiganti niya may consequence na nakasira rin siya ng planet. And along the way, pinakita naman doon yung guilt niya. Gusto niya matalo kalimutan ko yung pangalan ng kalaban. And sa kabila nun, gusto niya matalo yon, gusto niya rin tulungan yung planet ng Kree, kung saan tinawag siyang Annihilator, and sinira niya nga yung resource ng planet na yun. Yung action choreography sa palabas na to is maganda. Concept na nagsiswitching silang tatlo habang naglalaban, and makikita nyo yun sa trailer, and makikita nyo rin sa palabas kung pinanood nyo sa mga hindi pa nakapanood. Isa yun sa pinakamagagandang eksena, and yun nga yung effect nung pagiging connected nila sa power nung bangle. Yung switching BFX is talagang maganda. Yung ibang BFX din medyo kita yung medyo cartoonish, pero dahil sa superhero movie, hindi mo na ito papansinin, di ba? And as much as possible, nakita tayo ng magandang fight scene. Basta doon lang ako nakulangan sa drama between Monica and Captain Marvel. Although, pinakita naman yun doon, pero napakabilis lang. Pero sana, mas pinalalim pa nila, di ba? Na para siyang ni-rush, parang ganun. And doon sa binanggit ko na yung eksena kung saan sinira ni Captain Marvel yung Supreme Intelligence sa Kree planet, ang ganda nung sequence na yon. Isang issues ko, sana yung eksena na yon or yung scene na yon is yung naging opening ng palabas or ng movie na to. So doon pa lang, sa umpisa pa lang, malalaman na natin yung motivation yun, naalala ko na yung pangalan ng kalaban is si Darben. Doon pinakita yung motivation niya kung bakit niya kailangan yung mga bagay na to, kailangan niya ng power na to, at bakit siya galit kay Captain Marvel. Bago sana inintroduce yung bawat superhero natin. Siguro ilang minuto lang din naman yun, pero malaking impact yun, sobrang magandang impact nun. Para alam na natin yung motivation sa umpisa pa lang. Medyo weak lang yung pagkaka-portray sa kalaban, si Darben. Hindi naman niya kasalanan, pero siguro ng writer, kasi sila yung nagsulat, and uma-acting lang naman yung actor dun. Isang eksena sa second act ang medyo cringe para sa akin, pero buti na lang hindi naman ganun kahaba. Sa second act, na pumunta sila doon sa parang water planet kung saan yung source ng water na kukunin ni Darben, na yung prinsipe doon or yung leader doon, or hari ba siya or prince, na yung lugar na yon is kailangan kumanta. Bawat pakikipag-usap nila is kailangan pakanta. At nagkaroon pa ng moment na naging parang princess, literally princess si Captain Marvel doon, and kumakanta sila. So hindi ko alam kung pampahaba na lang yun, and para to please yung mga bata na manonood na may princess si Captain Marvel is pwedeng maging princess. Medyo cringe lang talaga, pwedeng iniba na lang sana, although hindi naman masama, hindi naman din naka-drag ng movie yun, pero ang weird lang talaga na ayun, pero buti lang hindi siya ganun kahaba. Yung isa sa mga minor issues ko talaga, yung mga comedic scene is sobrang okay naman. And pinaka the best na comedic scene na sequence dito is yung mga Plurkins o yung mga cats. Is una dun sa Saber,
sa Saber Station, nakakita sila ng mga itlog. Akala natin sa umpisa, akala ko mga itlog ng alien yun na i-invade na sila. Ayun pala, si Goose yung pusa doon na Plurken, ng itlog pala niya po. Ang daming pusang lumabas. And then, yung eksena na yun, sobrang nakakatawa na kailangan nilang mag-evacuate sa Saber, evacuate yung Saber, kulang sila ng escape pod. Ang ginawa nila, yung mga pusa, isinak yung mga staff ng Saber Station. And then, yung mga katawan pala ng mga Plurkin is parang storage siya doon, parang ganon. Then, niluwa din nila. So, yun yung isa sa mga magagandang eksena at nakakatawang eksena, no? Sa mga Plurkin. Basta nandun yung pusa, sigurado puro tawa kayo. Yung ending ng scene na to, actually, ang palabas na to is meron lang isang post-credit scene, which is yung wala yung sa pinakadulo, wala yung post-credit scene, mid-credit scene. Pero bago mag-mid-credit scene, yung ending mismo ng pelikula is one of the best kasi si Kamala Khan, i-recruit niya si Kate Bishop. Si Kate Bishop, kung napanood niyo yung series ng Hawkeye, siya yung tinitrain ni Hawkeye bilang susunod na Hawkeye na magaling na archer. And yung eksena na yun is nirepeat nila yung eksena ni Nick Fury sa pinakaunang post-credit scene ng Marvel Cinematic Universe na si Nick Fury is i-recruit si Tony Stark. Yun. So, ang ganda ng eksena na yun. And of course, masaya tayo at nakita ulit natin si Kate Bishop. And hindi na tayo makapaghintay sa susunod nilang adventure. And of course, tinitease na nila na buuhin yung Young Avengers. At nabanggit din dito si Cassie Lang, yung anak ni Ant-Man na babae. Ayun, so sure ball na magkakaroon ng Young Avengers. And hintayin natin ang hula ko. Andun si Wiccan and Speed, si America Chavez, kung si Spider-Man, di ko alam kasi sa Sony yun. And marami pang iba. Yun palang naisip ko. And of course, yung final act before yung end scene is yung kay Monica is nagkaroon siya ng power up. So, natalo na nila si Darben, pero si Darben nag-iwan ng hole sa time and space. So, nagkaroon ng crack. Kailangan nilang isara yun. Pero bago masara yun, kailangan ng power ni Captain Marvel, yun ni Kamala Khan galing sa Bungle. Padadaanin nila kay Monica Rambeau, siya yung mag-i-energize nun. I-energize siya na gamit yung power ni Kamala, yan ni Captain Marvel, para si Monica Rambeau, isasara niya yung hole na iniwan ni Darben. Hole na yon is nagko-connect sa ibang universe. So, naisara nila yung successful, naiwan sa kabilang universe si Monica Rambeau. So, wala na sa Earth si Monica Rambeau. Si Monica Rambeau is nasa kabilang universe na. Doon pinakita sa mid-credit scene. And isa ito sa mga the best na post-credit scene or mid-credit scene. Then nalaman natin si Monica Rambeau is napunta sa ibang universe. Nakita niya yung mother niya, si Maria Rambeau. Tinatawag niya nanay yun, pero hindi pala niya nanay yun. Hindi siya kilala. And maririnig natin yung boses ni Beast. Si Beast yung sa X-Men. Naka-Beast form na siya. And syempre, ginaganapan ng Kelsey Grammer, yung original actor or original voice ng unang movies ng X-Men. Kaya yun sa the best. And then si Monica Rambeau is ni-reveal na siya sa mundo na to is siya na si Binary. Hindi ako masyadong aware sa character ni Binary, pero binasa ko lang konti sa Google, pero siya pala is parang clone ni Captain Marvel, parang ganon. Then upgraded din yung power niya. So pinapalabas na ang naging Captain Marvel sa universe na yon is si Maria Rambeau. Ayun, so doon nagtapos, and abangan natin kung ano yung magiging susunod na plano nila dito. Although hindi lang si Beast din sa X-Men, hindi si Beast yung unang X-Men na ni-reveal sa Marvel Cinematic Universe.
Una si Professor X, na ginaganapan din original si Charles Xavier. And of course, next year, palabas na Deadpool 3, lalabas si Deadpool, and si Hugh Jackman as Wolverine. Excited na tayo doon kasi susutin niya na yung yellow and blue suit ng original X-Men na nasa anime and comics. So, ayun, yung Deadpool 3, excited na ako, na-move lang siya ulit na from May to July. So, yun lang yung MCU movie na mapapanood natin next year. Kasi, na-delay na naman. Tingnan nyo na lang sa Google. And, itong The Marvels is mixed reviews siya, no? Marami sa atin o marami sa inyo na hindi agad na manonood ng movie na to dahil inaabangan yung reviews ng Marvel. Dahil nga medyo may doubt na parang may alinlangan na tayo manood agad ng Marvel dahil nga recently, lalo na yung Secret Invasion, hindi ganun kaganda. Although yung Guardians of the Galaxy 3 is the best, one of the best, and yung Quantumania, meron din siyang mixed reviews. Medyo hindi rin na-reach yung box office expectation, and mababa rin sa Rotten Tomato. Isa sa pinakamababa. So, dalawa lang yun The Eternals and Quantumania, yun yung dalawang Rotten Tomatoes na below fresh natin. Maganda lang sa The Marvels is umabot naman siya ng 62% sa Rotten Tomato, fresh Rotten siya, and 84% sa audience review. So, super okay na review yon sa critics and sa audience. Third lowest siya sa Rotten Tomato na sa MCU. So, ayun. And lowest opening weekend din siya. Opening sa lahat ng movie ng MCU sa 33, siya yung pinakamababang opening. So, nakakalungkot kasi bumababa yung quality, and sa sobrang taas ng expectation ng mga audience, hindi na nila nare-reach yung box office. Kasi nakakalungkot kapag di kumita itong mga to, pwedeng makancel yung ibang palabas, yung ibang projects nila sa MCU or sa Marvel, sa Disney. Ayun, kaya kailangan pagdasal natin, panalangin natin na laging the best yung reviews, the best yung box office ng mga movies na to, para tuloy-tuloy, lalo na sa mga fan dyan. Big factor kasi yung opening weekend. Doon kasi malalaman yung mga susunod na box office, kung magkano pa yung kikitain. Although, ang mahal kasi ng pagkakagawa ng movie na to. Almost 300 million ang budget. Sa 270 million, ganun. Kung ilalangk ko siya sa last 2 na movie ng MCU ng Phase 5, una is, di ba, yung Quantumania and Guardians of the Galaxy. So, The Marvels is mas best siya kaysa sa Quantumania. And, mas best siya sa Quantumania. Next na best sa The Marvels is yung Guardians of the Galaxy 3. Of course, number 1 yun. Pangalawa yung The Marvels, and next is Quantumania. So, ganun yung rankings ko. And mas best ito kaysa sa Secret Invasion, sa last few projects ng MCU. Mas best ang The Marvels sa Secret Invasion, and yung pinaka-recent na palabas ng MCU sa Disney Plus is yung Loki Season 2. Number 1 ang Loki. Pangalawa, The Marvels, Secret Invasion. Sinasabi nila may MCU fatigue or superhero fatigue na, no? Siguro wala pa naman MCU fatigue or Secret Invasion fatigue. Medyo may crappy writings or crappy quality lang talaga. Kasi recently, di ba, yung Guardians of the Galaxy kumita naman, yung Spider-Man anime kumita naman. Although recently lang talaga, kahit isama niya sa DC, yung medyo may mga flop din sila recently. Yung The Flash, yung Shazam 2, Black Adam, Quantumania.
Wala pa naman. Siguro, dahil nga lang sa quality. And, tama lang yun na minove nila sa 2025 yung ibang projects nila for next year, including Captain America 4 and Thunderbolts. Minove nila lahat yun sa 2025. Sa kabilang banda naman, sa Disney Plus, is super ganda nung finale season and lalo na yung final episode ng Loki Season 2. So, plano ko din na gawan ng reaction yun. Siguro bukas, tingnan natin kung magkakaroon ng time. And di ko rin sana palalampasin yun at napakaganda. Marami rin kasing factor kung bakit may delays at nagkakaroon ng mga problema ang Disney Plus or ng MCU dahil sa quality. Masyado nga nilang in-overwhelm ng projects, lalo na sa Disney Plus yung MCU. So, isa nga dun is yung past issues kay Bob Chapek, yung naging chairman ng MCU. Ang goal niya kasi is quantity over quality. So, hindi dapat ganun. Dapat nauna ang quality. So, yun ang naging priority ng pumalit ulit at nagbabalik na si Bob Iger na chairman ng Disney. So, tingnan natin sa mga susunod. So, ito yung effect nun. Eh, syempre, nagkaroon din ng pandemic, nag-shutdown, na-apekto yun. At most recently, nagkaroon ng writers and actors strike sa US. So, na-shutdown yung mga shooting, lalo na yung upcoming movie na Deadpool 3. Akala natin is patapos na. So, na-move, dahil nga sa actor strike is na-move na. Kung i-rate ko ang movie na to is around 8/10. Sobrang okay sa akin ng pacing, chemistry ng mga character, and rewatchable siya. Ayun, sa mga hindi pa nakakapanood, try nyo, bigyan nyo ng chance to. Sa mga nagdadalawang isip na panoorin to, mag-i-enjoy kayo. Mabilis nga lang, 1 hour and 45 minutes. And supportahan nyo to para sa mga susunod na project pa ng Marvel. Kasi ini-endorse ko to dahil gusto kong matuloy pa yung mga plano nilang projects para sa MCU. Although alam ko matatagalan, pero sana matuloy. Ayun lang. Maraming salamat po sa panonood. Ingat!